Bakit nasira ang Kabagan Bridge? Mahigit isang taon na ang nakalipas mula nang bumagsak ang Kabagan Bridge. Ngunit hanggang sa ngayon, wala pa ring malinaw at pinal na paliwanag kung ano talaga ang naging sanhi ng pagguho nito. Kaya naman, nais kong ibahagi ang aking pananaw tungkol sa mga posibleng dahilan ng nangyaring ito. Bago ang lahat, gusto ko munang magbigay ng isang mahalagang paalala. Ang lahat ng aking sasabihin ay pansarili kong opinyon lamang. Wala itong legal na basehan. Hindi ko nasaksihan ang aktwal na proseso ng pagdidisenyo at konstruksyon ng tulay at hindi rin ako bahagi ng imbestigasyong isinasagawa. Ang mga tatalakayin ko ay nakabatay lamang sa aking karanasan at kaalaman sa pagpapatupad ng mga proyekto sa konstruksyon. Pero bago ang lahat, nais ko sanang hingin ang inyong suporta sa pag-like at follow ng page na ito. Maraming salamat po! Isa sa mga posibleng dahilan ng pagbagsak ng Kabagan Bridge ay ang paggamit ng substandard na mga materyales sa konstruksyon. Ganito kasi ang karaniwang proseso. Kapag sumasali ang isang contractor sa bidding ng proyekto, gumagawa muna sila ng detailed engineering estimate. Dito nakasaad ang lahat ng inaasahang gastos, kabilang ang materyales, labor, kagamitan, at iba pang gastusin. Nagdaragdag din sila ng porsyento para sa kanilang kita at contingency o mga hindi inaasahang gastos. Kung mahusay ang mga contractor sa kanilang cost estimation, hindi dapat malayo ang magiging presyo ng bawat bidder. Ngunit dahil kadalasan ay ang may pinakamababang bid ang nananalo, may pagkakataong ibinababa ng husto ng ilang kontraktor ang kanilang presyo para lamang makuha ang proyekto. Kapag sila na ang nanalo, maaari silang mapilitang maghanap ng paraan upang mabawi ang kanilang kikitain. Dito pumapasok ang posibilidad ng pagtitipid sa materyales, gaya ng paggamit ng mga produktong hindi naaayon sa specifications o pagbawas sa kalidad ng mga materyales. Kung mangyari ito, maaapektuhan ang tibay at kaligtasan ng buong istruktura. Kaakibat ng problemang ito, ang posibilidad ng pagkukulang sa quality assurance. Ang DPWH ang pangunahing ahensiyang nangangasiwa sa inspeksyon ng proyektong ito upang matiyak na ang mga materyales at pamamaraan ng konstruksyon ay sumusunod sa mga itinakdang specifications. Nakakalungkot mang isipin, may mga pagkakataong may mga ulat ng katiwalian kung saan may ilang individual na tumatanggap ng suhol kapalit ng pag-apruba sa mga materyales o gawaing hindi naman pumapasa sa pamantayan. Gusto kong linawin na hindi ito nangangahulugang ganito ang lahat ng empleyado ng DPWH. Marami pa ring tapat at mahusay na lingkod bayan sa ahensiya. Gayunpaman, kung may ganitong nangyari sa isang proyekto, hindi rin natin maaaring isantabi ang posibilidad na naging bahagi ito ng naging sanhi ng pagbagsak ng tulay. Pangatlo, maaari ring isaalang-alang ang posibilidad ng isang design flaw. Ngunit bago natin ito pag-usapan, mahalagang linawin muna kung ano ang ibig sabihin ng salitang design sa larangan ng engineering. Kapag naririnig ng marami ang salitang design, agad nilang naiisip ang mga arkitekto. Totoo naman na ang mga arkitekto ang responsable sa aesthetic o kabuuang anyo ng isang gusali o istruktura upang maging maganda at kaaya-aya ito sa paningin habang sumusunod sa mga pamantayan ng konstruksyon. Ngunit iba ang tungkulin ng structural engineer. Ang disenyo nila ay nakatuon sa lakas, tibay at kaligtasan ng isang istruktura. Sila ang nagko-compute ng tamang sukat ng mga bakal, poste, beam, pundasyon at iba pang structural members upang matiyak na kakayanin ng isang tulay ang lahat ng inaasahang karga habang nananatiling ligtas at matipid sa gastos. Ito rin ang puntong binigyang diin noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay naman lang yung construction, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Sa pagdidisenyo ng mga tulay, hindi basta-basta gumagawa ng sariling pamantayan ang mga engineer. Gumagamit sila ng mga kinikilalang design codes. Para sa mga gusali at iba pang vertical structures,
ginagamit ang National Structural Code of the Philippines o NSCP. Samantala, para sa mga tulay, ginagamit ang Design Guidelines, Criteria and Standards for Bridge Design o DGCS ng DPWH, kasama ang Bridge Seismic Design Specifications o BSDS para sa seismic o earthquake design. Ang mga pamantayang ito ay nakabatay rin sa iba't ibang international standards tulad ng ACI, AASHTO, AISC, JRA, at iba pang kinikilalang design codes sa buong mundo. Sa DGCS, nakasaad kung anong uri at bigat ng sasakyan ang dapat isaalang-alang sa pagdidisenyo ng isang tulay. Kung ganoon, bakit bumigay pa rin ang Cabagan Bridge nang dumaan ang isang malaking truck? Isa sa mga posibleng paliwanag ay ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at industriya ng transportasyon. Habang lumalaki at bumibigat ang mga modernong truck, hindi naman kasing bilis ang pag-update ng ating mga design standards. Posibleng ang tulay ay naidisenyo batay sa umiiral na design code noong panahong iyon, ngunit ang aktwal na sasakyang dumaan ay mas mabigat na kaysa sa design load na isinasaalang-alang ng code. Kung ito nga ang nangyari, hindi rin makatarungang agad sisihin ang mga nagdisenyo ng tulay. Posibleng tama ang kanilang sinunod na pamantayan, ngunit nagbago ang aktwal na kondisyon ng paggamit ng tulay kaya lumampas ito sa orihinal na inaasahang kapasidad. Bago ko tapusin ang usaping ito, nais kong ulitin ang lahat ng aking ibinahagi ay pawang personal na opinyon lamang at hindi opisyal na resulta ng anumang imbestigasyon. Sa kasalukuyan, may mga structural engineers at iba pang eksperto nang nagsasagawa ng masusing imbestigasyon sa insidenteng ito. Bilang paggalang sa kanilang propesyon at sa proseso ng imbestigasyon, mas makabubuting hintayin natin ang kanilang pinal na ulat bago tayo gumawa ng tiyak na konklusyon. Ang dalangin ko lamang ay maging tapat, patas, at walang kinikilingan ang magiging resulta ng kanilang imbestigasyon upang lumabas ang buong katotohanan at mapanagot ang sinumang tunay na responsable. Kayo naman, ano ang inyong pananaw? Sang-ayon ba kayo sa mga posibilidad na aking ibinahagi? O mayroon pa kayong ibang opinyon? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section upang magkaroon tayo ng makabuluhang talakayan. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa susunod nating video.